request mo. Ah! Sa'yo, bro, nakalimutan ko yan. Ay! Check mo. Tama yung size. O yan, terno na yan. Size ko to! Pagka di ka siya, balik mo sa US. Ay, akin na to. Anak, maraming salamat dito ha. Sabi nga nila okay na okay daw talaga magka-air fryer. Oo naman, para less oil. Kailangan mo yan. Nay, pasensya na kayo ha. Hindi na ako nakadaan kahapon eh. Gulo sa bahay. Partner, huwag ka mag-alala. Nakwento ko na sa akin yun. Hindi nga ako makapaniwala. Teka, ano yun? Girlfriend ng tatay ni Gina, si Betsy? Basta partner, sinasabi ko sa inyo, may matinding modus yan si Betsy at kailangan natin mawarningan yung tatay ni Gina. Ang problema, makikinig ba? Galit sa yung daddy ni Gina na eh. Naniniwala siya na ako yung nanloko at si Betsy yung biktima. Biktima? Ako, hindi totoo yan. Hindi biktima yung Betsy na yan. Alam ko na eh. Kahit nga anong una, muntik na ako maniwala eh. Pero nalaman ko lahat ng paninira niya sa akin. Napatunayan ko lang ulit na siya pa rin yung Betsy na gagawin ng lahat para lang sa kagustuhan niya. Basta partner, huwag ka magpapadala sa drama niya at sa kasinungalingan. Kasi pati ako, muntik na rin maniwala sa kanya. Kahit nga si Gina eh. Muntik niya na mapalambot kagabi. Nagigilty daw si Gina rin sa mga kwento ni Betsy. Na-depress daw si Betsy nung nalaman niya nagkatuluyan kami ni Gina. Hindi na naman totoo yan. Wala ngang ibang ginawa yung Betsy na yun, kundi tumalak ng tumalak. Chinichismis kayo ni Gina sa kahit sinong gustong makinig. May dagdag kwento pa nga, di ba? Kung ano-ano sinasabi nun, masaraan lang kayo ni Gina. Pero sabi ni Gina, napatawad na daw siya ni Betsy. Nag-sorry pa nga daw. Kaya tuloy naniniwala si Gina na talagang nagbago na siya. Sus! Si Betsy? Huwag ka maniwala doon. Sa sobrang galit ni Aling Susan at ni Betsy sa inyo, imposible na ganun lang kadali kayo patawarin nun.